So nandito na po ako noon. Nagbalik lang po kami. Kasi Nay, sa totoo lang, nakita ko si tatay dito. Dito daw talaga nakatira si tatay. Hindi naman Ano po ba talaga yung totoo Nanay? Ha? Hindi naman po talagang nakatira yun dito kasi pinigilan ko talaga muna siya kasi yung ano niya, parang lalong nalala yung sitwasyon niya dun sa hirap na siya, lagi siyang hinihiga. No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blinded by this concrete. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering, how far did you go in 7 months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am, not knowing how to move on without you. Without you. So, Nanay, Ash, ano po ang irereklamo nyo? Andito po tayo ngayon sa Rapitol po in action. Wala pong irereklamo. Ay, wala po. Okay, di joke lang. So, yun, magandang araw sa lahat ng mga viewers natin. At o nga pala, dito ako ngayon kina Ash. Dito na ako nag-intro kasi kanina napasarap kami ng kwentuhan dito habang nag-aantay kay Nanay. Kasi si Nanay ay isang kay galing, Nay? Diyan lang po sa farm na grass cutter. Nag-grass cutter. O si Kat. Liga Kat, upo ka dito. Wala kang tsinelas, Kat? Bakit? Dito ka, malapit sa akin. Wala naman, di man ako nangangagat. Dito ka, lapit ka dito. Yan. Sige, upo. Ikaw, ano naman nirereklamo mo? Wala pa. Okay, so Nay, kamusta po ang buhay? Sa grasya ng Panginoon ay okay naman po. Ayos naman, kahit paano. Papaano. Nay, nabalitaan ko, ba't ka umalis sa trabaho mo? Hindi, sabi ko po kasi dun sa amo ko, ate, pag once na ako kinausap ng vlogger daw, ay aalis muna ako dito. Ay oras mismo naghanap ng ng kapalit kasi hindi talaga pwedeng basta na lang ako aalis kasi yung mga amo ko na alis araw-araw, walang kasama yung lola. Kaya yun, naghanap ko ng Kasi nga, yun nga, ang iniisip ko, nabalitaan ko na umalis ka daw agad-agad sa trabaho ng pagpunta namin dito. So, di ba, wala naman ako sinabing aalis agad kayo. Ang sabi ko, pag-uusapan namin ng sponsor kung kailan na kami handa para dun sa negosyo na gusto namin bigay sa inyo. Tapos diba sabi ko po, ibabalik kami dito para sabihin sa inyo kung anong update. So nagulat lang ako na nag-alis nga kayo sa trabaho nyo na. Hindi ko naman po sinadya talagang umalis kasi di naman po talaga ako nag-aantay. Kasi yung amo ko talagang gusto na nilang maghanap kasi hindi nila alam yung time kung kailan mga Siguro nangamba sila na walang kasama yung lola. Kasi lagi sila pong naalis. Kaya siguro naghanap ng kapalit. Pero hindi naman po daw nagtagal yung kapalit ko, 2 araw doon. Parang pinababalik po ulit ako. Oo nga, alam niyo po ba na hindi sa inyo nabanggit na nagpunta kami doon? Hindi po. Hindi nabanggit? Hindi po. Nagpunta kami doon sa amo mo. Tinanong nga namin kung ano nangyari. At syempre, ayaw ko naman na baka mamaya lalabas na alam mo yun na syempre may inaalagaan ka doon. Tapos baka isipin nila pinatigil ka agad namin sa ganun na trabaho mo. So nagpunta kami doon para din makipag-usap na maayos. So sinabi nga na pinababalik ka pero ikaw na daw yung umayaw. Hindi po talaga ako kasi masama po talaga ang lasa ko nung time na yun. Kasi yung parang mabigat po ang masakit ang ulo ko, yung katawan ko parang babagsak. Kaya tapos sabi ko nga, kasi may baby doon bawal yung yung may sakit doon. Okay. Kaya maselan sila. Kaya nung hindi ka nakapasok, hindi ka na talaga Hindi po ako nakapasok. Tuluyang pumasok? Hindi ka na tuluyang pumasok? Hindi pa. At pinalalakas ko pa nga yung yung katawan. Pero ngayon, nag-grass cutter ka. Kahit masama nga po yung lasa ko kasi kailangan magbayad ng kuryente, magbayad ng bahay. Kahit masama yung lasa ko, talagang kahit mag-grass cutter, ginagawa ko.
Kasi doon kasi, bawal kasi doon yung masama lasa kasi may baby. Kaya dito muna ako nagpili. Okay. Pag lumakas na ako, pag wala pang nahanap si na madam, edi ko. Pwede kang bumalik babalik po muna. ako. Okay. So, kamustahin ko muna itong mga anak mo, ha? Ikaw, Kat, kamusta? Okay naman po. Wala ka namang sakit na nararamdaman? Wala po. Wala naman. Hindi po. Kamusta pag-aalaga sa kapatid? Okay naman po. Okay naman din. Po. Ikaw naman, Ash, kamusta? Okay naman. Kamusta din ang bilang... Mas panganay ka sa kanya, di ba? Siya? Siya. Okay, pero ikaw kasi yung parang nakikita ko mas matured. So, kamusta naman yung, yung pag-guide mo sa mga kapatid mo? Okay lang. Okay naman. Okay, pero ano yung experience nyo na yung mama nyo nandito naman na ngayon, hindi na muna pumapasok, di may kasama kayo nakatulog. Opo. Ano mas pakaramdam nyo, mas safe ba kayo? Masaya po. Masaya na nandito si mama nyo. Opo. Okay, so ganito na kami ay nagkausap na ng sponsor. Nagkausap na kami. So willing naman kami na lalo na sponsor na maibigay sa iyo kung ano yung kahilingan ninyong negosyo sa amin. So unang-una, kailangan kasi natin guys, dito kala Ash, sa gusto nilang itayong negosyo ay yung cart, using by bicycle at saka lalagyan siya ng cart. Tapos doon sila magluluto ng street foods. Di ba? Tama ba ako? Like fishball, yung mga kwek-kwek, mga ganon. Yun yung gusto nilang umpisahan kasi yun daw yung alam nila. So ngayon, kami ay ng team namin, naghahanap kami ng mapagpapagawan nung sidecar na yun. So, ayun nga, willing kaming ibigay sa inyo, Nay. Kung magawa ka agad o maipagawa agad namin ng sponsor ninyo, ay di may dadala agad namin dito. Opo. Pero Nay, ito mayroon akong gustong sabihin sa inyo. Nung nakaraang gabi, talaga dapat dadaan kami dito sa inyo. Hindi na para mag-vlog. Gusto ko lang sana sa inyong sabihin na, ayun nga, bakit kamustahin kayo, ba't umalis kayo agad. Tapos gusto ko rin ibalita sa inyo na nagkausap na kami ng sponsor. Wala sanang vlog, hindi na sana kami mag-vlog kasi gabi na din kami noon ay. So nandito na po ako noon. Nagbalik lang po kami. Kasi Nay, sa totoo lang, nakita ko si tatay dito. Ay, dito po muna siya nagpalakas kasi dun sa anak niya, parang bawal daw siyang maunang kumain kasi may iniinom po siyang gamot. Kaya sabi ko ay, pagkalakas mo, umalis ka na. Kasi, Oo po, Nay, pero di ba napag-usapan po natin na bilang kaligtasan o safety nitong mga anak mong babaeng dalaga mo. Di ba sabi ko, kumbaga, para sa amin, mas okay na hindi na siya muna pupunta dito. Pero yun nga, nung pagpunta ko dito, nung gabi, ako lang yung pumasok sila nandoon sa labas. So nandyan pa lang ako, sabi ko parang may natanaw akong lalaki. So yun nga, nakita ko, naging familiar sa akin, alala ko yung mukha ni tatay. Si tatay nga, sabi ko, hindi na ako nagtuloy, naglabas na ako, sinabi ko sa kanila, alis na tayo kasi nakita ko si tatay. pinayagan ko naman siyang dito muna sa gawa ng nandito naman ako. At sabi ko nga, para lumakas-lakas din. Kasi pag doon daw sa kanyang anak, hindi daw po siya pwedeng mauna kumain. Parang pinandidirihan siya. Wala daw halos anak na tumanggap. Wala po. So, yun lang naman yung naisipan ko. Ang akin kasi dito na yung, alam mo yun, concerned din ako kasi dito dun sa mga anak mong dalagita. Sa kanila talaga ako unang-unang concerned din. Bukod din dito sa mga batang maliliit na to. Kasi nga, nagawa na sila dati ng hindi maganda. So, tayo na lang yung gumagawa kumbaga ng paraan para sila may iwas doon. Tapos paglabas ko nga dito, merong nakakilala sa amin, taga doon daw yata yun, papunta doon nakasasakyan, tricycle. So, sabi niya, saan kayo galing? Gabi na kayo. Sabi ko, galing ako dito kala nanay, sana. Kaso nga lang, hindi na kami tumuloy kasi yung nakita namin doon si tatay, yung asawa ni nanay. Sabi naman po nung nakasalubong namin, di ko naman natanong lalaki, kasi lalaki siya, hindi ko natanong yung pangalan niya. Yan sabi naman niya Sir, may sasabihin po ako sa inyo kasi nanonood din po ako sa inyo. So sinabi niya sa amin na dito daw talaga nakatira si tatay. Hindi naman Ano po ba talaga yung totoo, nanay? Ha? Hindi naman po talagang nakatira yun dito kasi pinigilan ko talaga muna siya kasi
yung ano niya, parang lalong nalala yung sitwasyon niya dun sa hirap na siya, lagi siyang hinihika. Tapos nag-ano siya na bawal nga daw siyang kumain mauna dun sa mga anak niya at parang ang pinandidihan. Sabi ko, sige, talagang grabe na ang pag-ano ko sa iyo, pagsasakripisyo kasi talaga, kahit ano, pride ko na to, malaman na ng tao na, kita naman ng tao na nandito ka. Sabi ko, isipin na nila kung anong gustong isipin kasi talagang pinagbabawalan ka na dito. Bagay, tao din naman lang ako. Sabi, gusto ko siyang gumaling pa. Kaya, inano ko munang lumakas-lakas muna siya. Tapos sabi ko, once na wala ako dito, huwag kang pupunta ha. Sabi po kasi sa amin doon na nakausap namin na lalaki, sabi niya, concern lang din ako sa inyo na tumutulong. Nasa sa inyo naman yan na sa tuwing dadaan nga daw siya dito, madalas kapag kagabi, talagang minsan nandiyan daw si tatay. Nakikita niya talaga na dito umuwi. Nagtatrabaho lang daw yan sa San Juan yata. Pero dito pa rin talaga siya umuwi. Opo, naghatid lang po siya ng pagkain. Tapos sabi ng mga anak niya, bawal ka papa umuwi. Sabi, hinaharangan ng mga maliliit na anak niya. Dahil ganito na lang. Mas gusto ko kasi yung totoo talaga tayo. Sabihin niyo sa akin, di naman ako magagalit o ano. Dito pa talaga siya umuwi. Yung totoo lang. Oo, nung nakaraan. Pero ano lang yun, ilang araw lang. Tapos wala man talaga siyang damit siya dito. Wala siyang damit dito. Hindi siya talaga totally nakatira dito. Nagbisita lang siya sa mga anak niya. Tapos nung time na wala akong trabaho, nagdala naman siya ng pagkain sa mga anak niya. Kaya sabi So, Ash, tanongin kita, dito ba talaga to? Natutumutuloy yung papa mo? Hindi po. Hindi. Ikaw, Kat? Hindi pa. Sure kayo? Opo. Nakatingin sigad sa atin, oh. Hindi po. Hindi po talaga. Hindi po talaga. Okay. So, ayun, kung sabi nyo na hindi naman nga talaga dito natutulog at natulog lang dito nung nung sinasabi mo may sakit. Okay, pero yun nga, siguro, tao lang din. Hindi matiis na yung tao may nararamdaman, walang mag-aasgaso. No, pero yun nga sa akin lang, yung nga mga anak niya na dalagita, ang iniiwas ko naman dun sa mga possible na pwede mangyari. Diba? So, wala naman tayong magagawa. Tatay pa din kasi na itong maliliit yun. Kumbaga, siya pa rin, hindi pa naman yata talaga sila literal na hiwalay. Hindi naman natin pwede makontrol yun. Pero yun nga, Nay, ang pinapayo ko lang po sa'yo para sa mga anak mo. Opo. Pero Nay, pwede ba natin maging usap na kung talagang hindi dito umuwi ng totoo yung asawa mo, anytime pwede naman siguro namin pag natapos yung business na gusto nyo, paano pag nalaman namin na dito talaga umuwi, anong pwede natin gawin? Mapag-usapan? Hindi ko po siya dito pa uuwi na at alam niya naman ang kalagayan niya at alam niya kung saan siya lulugar. Sinabi ko na sa kanya. Sabi ko, hindi na nga ako sa iyo at gawa ng kasalanan mo din naman. Sayang, sana kung hindi ginawa sa anak mo, sa anak ko, hindi ka nagkakaganyan, wala kang mapuntahan ngayon. Pinili mo yung buhay mo yan. Siyempre, mga anak ko yun. Kapag nandito ka nga, kahit ako, minsan hindi ako makatulog, kinakabahan din ako. Pero saan pa man at tao lang ako, gusto kong ikaw ay gumaling pa kasi inaano ka ng mga anak mo, hinahanap ka din. Naiyak yung mga bata basta hindi nakikita yung kanilang papa. Opo. Okay. Sabi ko nga, makita naman na ng tao na ito, isipin na nila kung anong gusto nilang isipin kasi talaga so, kung saan ako dapat lulugar, hindi ko talaga mabas na ako ng tao na talagang ganyan ang ako, ganyan ang ugali ko, sinungaling, gano'n. Isipin na nila, Hindi ko talaga na dito sa tumira kasi may usapan kami. Sabi ko, alam mo kung saan ka lulugar kasi talagang kahit nandito ka ako'y kinakabahan kasi minsan talaga hindi mo naman mamalayan na ako'y makatulog ng mahimbing. Tapos baka may gawin ka naman sa mga anak ko. Ano sagot niya pag Sabi niya, hindi na yun mauulit, hindi na yun at talagang ko na nagkamali ako.
Sabi, kahit pa, hindi na ako makikisama sa iyo kasi nagawa mo na, hindi, ano mo na yun, parang kung sabi baga, sakit mo na yun, hindi mo na yun maiwasan pa. Okay, Kat, ikaw, gusto mo pa bang matuloy negosyo nyo? Opo. Ha? Kasi yun yung kahilingan nyo, yung nandito yung mama nyo, yung hindi naalis, hindi nalalayo, di ba? Eh, ikaw naman, Ash, gusto mo pa ba matuloy? Opo. Ha? Kasi yung sponsor nyo, willing talaga din siya na tumulong sa atin para magtulungan kami na maibigay sa inyo yung negosyong gusto nyo. Pero syempre, ang gusto din naman namin ay yung, yung kumbaga, makinig din kayo dun sa ibang sa payo, Kasi para sa inyo naman, hindi naman para sa amin, di ba? Pero kayo, ang tatanungin, ikaw, Ash, tatanungin kita, bilang ikaw yung mas matured, okay ba sa'yo na nandito ulit ang papa mo? Hindi pa. Naksa mo? Hindi po. Hindi. So, nice, sa kanya nang gagaling, ha? Pakinggan mo anak mo, ha? Sige. Ikaw ba, Ash? Kat, okay ba sa'yo? Hindi. Paraling mo sa mama mo. Hindi pa. Nay, ha? Sige, kung ganyan ang gusto ng mga anak ko, hindi, yun na lang. Pagbigyan niyo po anak niyo, ha, Nay? Hindi naman talaga kasi sila nag-o-open sa akin na, Mama, ayaw ko yan dito. Inaantay ko lang naman sila mag-open sa akin na kung ano baga ang gusto nila. Kung ano man yung nagiging desisyon ko, siguro hindi na nila pinangungunahan. Na hindi man lang mag-open sa mama nila ng problema nila. Okay. So, si tatay naman, kung sakaling may makapagkwento sa kanya nitong vlog na to, sana maunawaan niyo po kasi, ayun nga, kung wala po sana naging history ng ganun, hindi naman po kami din makikinig sa kagustuhan ng magkapatid na to. So sila po may kagustuhan yan. Then na kayo po ay, kumbaga ay, hindi na din muna makalapit sa kanila kasi nga nagkakaroon sila ng trauma. Every time daw na may kita kayo, parang takot sila ganyan na baka pwedeng magawa na naman sila ng ganun. So kami naman po ay, kumbaga nakikiusap lang din na bigyan po natin ng peace of mind itong magkapatid na wala silang takot every time na matutulog sila. Alam nila na nasa safe sila na sitwasyon. Diba? Gigising sila na alam nilang walang pwedeng mangyari sa kanilang hindi maganda. So, sana bigyan niyo po sila ng peace of mind. Kung mahal niyo rin sila bilang step daughter ninyo, bigyan niyo po sila ng, kumbaga, freedom sa kanilang pag-iisip. Yun lang naman. So ngayon, ay pupunta kami hanap kami ng, dapat kanina pa pero yun nga, inuna na namin dito. Hanap kami ng mapagpapagawan. Okay, so ano ba mga gusto nyong ibenta? Alam nyo ba mag-handle? Alam nyo bang gumawa ng mga sauce niyan? Magpapaturo pa po. Hindi ko naman alam pa kung... O yun, kay GM, magpaturo kayo. Gawa yan ng may bagoong. So, hindi. Ganito na lang. Kami na lang siguro din mag-research. Tapos bibigyan namin sa inyo. Yung gagayahin nyo na lang. Ha? Ang gusto nyo ibenta, fishball, kikiam, kwek-kwek, tapos ano pa ba? Mga fried siomay. Kaso ang tanong, naisipan ko lang, wala kayong ref, di ba? Wala nga po. So, gagastos kayo. Kung hindi man kayo magkaroon pansamantala ng ref, pwede kayong gumamit ng anong tawag dun? Cooler po. Cooler, icebox, ganun. Kasi yung binigyan din namin ng ganyan sa Bicol, ganun din naman gamit nila eh. Every day nga lang talaga, every afternoon, kinakailangan mong bumili ng yelo. Pero hindi naman na malaking bagay yun, magkano lang naman yelo, di ba? Hanggang morning na yun, hanggang sa magluto kayo, hindi naman masisira yun. Pero kung pagpalain tayo at magkaroon kayo ng freezer, mas maganda. Anay? Opo. Okay. So yan, sa pag-grass cutter mo, magkano naman kinikita mo dyan? 300 po. Ang araw? Opo. Kahapon na ganyan ka rin? Kaumpisa ko lang kahapon po. Tapos ngayon. Okay, so sige, yun namang nakausap namin guys, hindi naman to sa, baka sabihin nyo naman nakikinig tayo sa mga sabi-sabi or tinanong naman natin sa kanila, di ba? Sinabi sa atin, tinanong naman natin sa kanila kung totoo. So, ayun nga, yung sinabi naman nila na maybe, this whole week,
dito nag-stay si tatay kasi nga ayun, may nararamdaman daw. Pero siguro yung concern lang din naman sa atin yung mga manonood natin na lumalapit ng ganyan at nagsasabi ng ganyan, di ba? Hindi naman siguro sa paninira kasi may choice naman, pwede naman nating itanong, di ba, kung totoo o hindi. Hindi naman tayo bias na one-sided lang tayo. Always tayo, nakikinig tayo sa both side. Dito sa channel natin, ganyan tayo, di ba? Okay, so ano ba bang pwede? Siguro anong oras na ba, Nay? Wala po. Alas 12. After namin sa Batangas, babalik kami dito. Tapos, anong oras ka matatapos sa pag-grass cutter mo? 5. Alas 5 ng hapon. O, tama-tama lang. Dadaan ulit kami dito mamaya. Tapos, pag-usapan natin kung ano yung maging update, ha? Sige po. Kung makahanap na kaagad kami at makapagbigay sila ng estimate kung kailan nila may bibigay sa inyo, sa atin, dadalhin agad namin dito agad-agad, ha? Sige po. Nay? Opo. Okay, so yun guys. Sana mapag-grow nila kapag nandiyan na yung business para sa kanila. Sana mapaunlad nila yung munting negosyo na gusto nilang i-open. Yun, sige Nay, bigyan din kita konting allowance mo. Hawakan niyo po ito. Thank you po. Sige po, lang Maraming salamat po. Sige lang. Basta na, yung request ko sa'yo, ha? Sana mapagbigyan mo ako, ha? Kasi hindi naman yun para sa akin, para sa mga anak mo naman yan. Ha? Pagbigyan mo din sila kasi sa harap mo na mismo nila sinabi na ayaw nila. Ano? Kasi nag-open sila sa akin na natatakot nga daw sila. Kada matutulog, nag-iisip sila na baka ganito ganyan. Dalaga na kasi itong mga anak mo na eh. No? Wag naman nating hayaan na alam mo yun, na kamuhian nila yung mundo dahil sa mga pwedeng mangyari sa kanila. Tsaka yun, basta marami kasing pwedeng mangyari guys eh, diba? Ewan ko, mahirap na din kasi guys alam mo yun, magsalita din sa tao kasi hindi naman tayo araw-araw dito, pero tayo nagbabase lang sa sinasabi ng magkapatid na nagawa nga sa kanilang hindi maganda, no? Pero sana si tatay, kung mapanood nyo to, sana magbago, ano? Opo. Kasi naniniwala naman ako na ang tao ay pwede pa magbago, ano? At hindi pa huli ang lahat, di ba? Kapag makitaan mo sila na talagang okay na, nagbago na talaga, pwede mo naman sigurong pabisibisitahin. Kagaya na sabi ko sa'yo, kapag araw, ganyan. Okay. So sige, nanay, pupunta na muna kami, ha? Sige po, maraming salamat po. Wala naman, nagpunta lang naman kami dito para i-confirm sa'yo yun kasi nga hindi naman kami bias at saka para sabihin sa'yo na nakausap ko ni sponsor, diba? Kasi nangako ako sa'yo na babalik ako dito, sabihin ko sa'yo yung update, diba? Sige po. So ito na yun, yung update sa inyo na nagkausap na kami. Okay, Kat? Ash ba? Aber tayo. Ash, aber tayo. Ash. Okay, so sige.